Good morning, grade 3. So, ngayon po ay nasa day 3 na tayo ng ating lesson. So, noong nakaraan ay pinag-usapan natin kung ano-ano yung mga wastong pakikipag-ugnayan sa bawat kasapi ng pamilya. So, ngayon naman ay yung ipinag-aralan natin na yun ay ilalapat naman at ipapaliwanag naman natin ano yung mga paraan ng pakikipag-ugnayan sa loob ng tahanan na dahilan para mas malinang paninyo yung pagmamahalan at pagkakaunawaan sa inyong pamilya. So, meron tayong babasahing kwento na pinamagatang paghahanda sa pagpasok sa eskwelahan. Isa na namang bagong araw, bago pumasok sa eskwelahan si Nathan, ay naghahanda ng kanyang mga gamit. Nakita niya ang hindi naubos na pagkain kahapon na nasa loob pa ng kanyang baunan. Lumapit siya sa kanyang nanay. Nanay, pasensya na po at hindi ko po naubos ang baon ko kahapon. Nakipagkwentuhan po kasi ako sa kaibigan ko at inabutan na po ng oras ng pagtapos ng recess. Paliwanag ni Nathan. Ayos lang anak, sagot ng nanay ni Nathan. Siguraduhin mo lang na uubusin mo ang baon mo ngayong araw. Bilin pa ng nanay niya. Opo, makakaasa po kayo, pangako ni Nathan. Ito na ang baon mo, sabi ng nanay niya. Salamat po, tugon ni Nathan. Sunod namang nilapitan ni Nathan ang kanyang tatay. Tatay, handa na po ba kayo? Maaari ninyo na po ba akong ihatid sa eskwela? Tanong ni Nathan. Saglit lang anak, patapos na ako sa kinukumpuni kong ventilador. Sagot ng tatay ni Nathan. Sige po tatay, magpapaalam muna po ako kay lolo, sambit ni Nathan. Pinuntahan ni Nathan ang kanyang lolo na nagpapahinga sa sala. Lolo, papasok na po ako sa eskwela, sabi ni Nathan. Mag-iingat ka apo, wika ng lolo ni Nathan. Pagbutihan mo ang pag-aaral mo. Opo, masiglang tugon ni Nathan. Mano po lolo, dagdag pa niya. Pagpalain ka apo, sabay na sambit ng lolo ni Nathan habang inaabot ang kanyang kamay. Salamat po, ani ni Nathan. Huling pinuntahan ni Nathan ang kanyang kuya na kumakain pa ng agahan. Papasok na ako sa eskwela, kuya. Mamaya pag uwi ko maglaro ulit tayo ng habulan, sambit ni Nathan. Sige, pagkagaling ko sa eskwela ay yayayain ko ang mga pinsan natin na maglaro ng habulan, tugon ng kanyang kuya. Mag-ingat kayo ni tatay sa daan, dagdag pa ng kanyang kuya. Yehey! Masayang nasambit ni Nathan. Ingat din kayo sa biyahe, papasok sa eskwela. Mahal ko kayo, wika ni Nathan habang kumakaway at patungo sa pintuan. Ngayon, sagutin natin itong mga tanong na ito tungkol dun sa binasa nating kwento. Paano ipinakita ni Nathan ang paggalang at paghingi ng paumanhin sa kanyang nanay? So doon sa kwento, ipinakita niya yung paggalang at paghingi ng paumanhin doon sa parte na hindi niya naubos yung pagkain kasi inuna niya yung pakikipagkwentuhan doon sa kanyang kaibigan. So kapag tayo mga anak ay hindi tayo nakaubos ng pagkain natin, ng lunch, 'di ba? Kailangan maging honest tayo kay nanay at kay tatay. So doon, naipapakita natin yung pagmamahal sa kanila, sa pagiging honest natin, sa pagiging totoo natin. Number 2, ano ang ipinapakita niyang ugali sa kanyang tatay nang maghintay muna siya habang may ginagawa ito? So doon sa kwento, ipinakita niya yung kanyang magandang ugali, yung magandang ugali ni Nathan. Kasi habang may ginagawa yung kanyang tatay, imbis na sabihin niya na, tatay malilate na ako,
'Di ba? Ang ginawa niya, hinintay niya muna yung kanyang tatay. Habang hinihintay niya, pinuntahan niya yung kanyang lolo. So kapag ka ganun, may busy si nanay at saka si tatay, hintayin natin munang matapos yung ginagawa nila. So doon maipapakita natin yung paggalang, yung pagmamahal at yung pagrespeto sa ating mga magulang. Number 3, ano ang ginawa ni Nathan bago umalis nang makita niya si Lolo? So, nung pumunta si Nathan kay Lolo, syempre ang ginawa niya ay nagpaalam din siya doon. Nagmano siya, 'di ba? Sa pamamagitan ng pagmamano ay naipapakita natin ang paggalang natin sa mga nakakatanda. And number 4, paano naman siya nakipag-ugnayan sa kanyang kuya bago pumasok sa eskwela? So, mapapansin natin na si Nathan, kapag siya ay nakikipag-usap sa kanyang kuya, gumagamit pa rin siya ng po. 'Di ba? At nakikipag-usap siya ng may respeto pa din, na kahit na sinasabihan niya si kuya na maglaro sila pagkatapos ng uwian, 'di ba? Pagka-uwi galing school. So may paggalang pa rin yung hinihinging request ni Nathan doon sa kanyang kuya. Walang ipinapakitang pagiging bastos na salita, 'di ba? Nagpapakita pa rin siya ng paggalang. And last, bakit mahalaga ang pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa bawat miyembro ng pamilya bago umalis ng bahay? Alam ninyo mga anak, napakahalaga na ipinapakita ninyo sa bawat kasama ninyo sa loob ng bahay yung pagmamahal at paggalang sa kanila. Kasi doon naipapakita natin yung magandang relasyon natin o ninyo sa inyong nanay at tatay. Napaka-importante niyan mga anak, kasi kung ngayon pa lang na bata pa kayo, 8 years old, 9 years old, 10 years old, ay ipinapakita na ninyo sa murang edad yung pagmamahal at paggalang. 'Di ba? Pagkatanda ninyo, ganun pa rin ang inyong gagawin. Kaya bago pumasok sa school, syempre dapat magpaalam muna kila nanay at tatay. 'Di ba? May magpaalam ng may paggalang. Ipakita natin na yung pagsabi ng I love you bago umalis ng bahay, 'di ba? So doon na ipapakita natin yung pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng pagbe-bless or pagmamano, na ipapakita natin yung paggalang sa kanila, 'di ba? Bago umalis ng bahay, "Nay, alis na po ako, mano po." 'Di ba? So doon napakahalaga mga anak ng ganitong klase o simpleng paraan para maipakita natin yung pagmamahal at paggalang sa kanila. So kaya dapat gawin din natin ito. Alam natin yung mga ganitong klaseng gawain. Alam natin na tama ang gumamit ng po at opo kapag nakikipag-usap. Alam natin na magandang magsabi ng I love you kila nanay at tatay para mas maiparamdam natin sa kanila na mahal natin sila. Alam lang natin. Pero dapat alam nyo din kung paano ito gawin. Kasi hindi pwedeng alam mo lang at nasa utak mo lang lahat ng tama. Dapat ginagawa mo din ito. Okay po? So dapat itong mga mabubuting asal na to ay kinikilos natin, ginagawa natin. Hindi lang natin dapat siya inilalagay sa ating utak. Sabi dito, ang wastong pakikipag-ugnayan ay hindi lamang sa pagsunod o paggawa ng utos. Tama naman mga anak, 'di ba? Hindi ibig sabihin na inutusan ka ni nanay na magwalis at sumunod ka. Yun ay pakikipag-ugnayan na meron pa mga anak na ibang paraan para maipakita mo sa kanila yung wastong pakikipag-ugnayan. Pero syempre, bukod doon, madami pang iba na pwede nating ipakita sa kanila. Tulad ng pagiging tapat. Yung kaninang ginawa ni Nathan, naging honest siya sa kanyang nanay na hindi niya naubos yung pagkain niya kasi nakipagkwentuhan siya.
'Di ba? Yung pagsasabi ng totoo, mga anak, sa ating mga magulang ay tanda ng wastong pakikipag-ugnayan. Yung paggalang, yung paggamit ng po at opo, pagmamano, yung kapag ka nakikipag-usap ka sa kanila ng mahinahon at hindi mo sila sinisigawan, yun ay wastong pakikipag-ugnayan. So doon na ipapakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Kapag maayos ang ating pakikipag-ugnayan, lumalalim ang pagmamahalan at pagkakaunawaan ng pamilya. Yes, tama yun. Kapag maayos ang ating pakikipag-ugnayan kila nanay, kay tatay, kay ate, kay kuya, kay lolo at lolo, kung sino man ang kasama natin sa bahay, mas lumalalim talaga mga anak ang pagmamahalan at pagkakaunawaan. Kung ikaw ay palaging nagiging honest kay nanay at tatay, 'di ba? Mauunawaan ka nila, 'di ba? So kung halimbawa itong mga wastong pakikipag-ugnayan na ito ay ginagawa sa loob ng isang tahanan, talagang mas lumalalim ang pagmamahalan at pagkakaunawaan ng pamilya. So, tingnan natin itong mga babasahin nating mga sitwasyon at alamin natin kung ano ba yung mga pwede nating gawing paraan para ito ay masolusyonan. So, anong wastong pakikipag-ugnayan sa bawat kasapi ng pamilya ang kayang gampanan ng isang bata tulad mo na makakatugon sa bawat sitwasyon para malinang ang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa tahanan? So, tingnan natin itong number 1. Nasigawan mo ang iyong nanay dahil masama ang loob mo na hindi ka pinayagan na maglaro sa labas. So, ito mga anak ay nangyayari sa mga iilang bahay, sa iilang tahanan. 'Di ba? Minsan, may mga bata na kapag hindi nila nakukuha yung gusto nila ay nagagalit sila sa mga magulang nila. Pero, imbes na tayo ay magalit, 'di ba? Imbes na tayo imbes na sigawan ninyo sila, ano yung inyong dapat gawin? So, dapat hindi nyo sisigawan si nanay o si tatay dahil lang masama ang loob nyo. Dahil hindi kayo pinayagan na maglaro sa labas. Kasi pwede ka namang maglaro sa loob ng bahay. 'Di ba? O kaya naman, sa susunod na araw, magpaalam ka ng maayos, may respeto, may paggalang, nang sa ganun ay payagan ka ni nanay o kaya ni tatay. Pangalawa, pinapangaralan ka ng iyong tatay dahil may mali kang nagawa. Ano yung tamang pakikipag-ugnayan dito? Pinapangaralan ka ng iyong tatay dahil may mali kang nagawa. So kapag kayo ay pinapangaralan ni tatay, dapat ay sumang-ayon kayo sa kanila. Kasi ang mga nanay at tatay natin, sila ang mga mas nakakaalam ng tama at mali. Hindi yung pinagsasabihan ka na ay nagme-make face ka pa sa kanila. Hindi mo iniintindi yung sinasabi nila. Kaya dapat kapag tayo ay pinagsasabihan o pinapangaralan ni tatay o ni nanay, ay tanggapin natin iyon ng buo sa loob natin kasi tayo yung may mali 'di ba? So, dapat tatanggapin natin iyon ng maluwag sa ating puso at dapat sundin natin si nanay at saka si tatay. Pangatlo, hiniram ng iyong pinsan ang iyong laruan. Ano yung wastong pakikipag-ugnayan dito? So, ang ipapakita nating wastong pakikipag-ugnayan, sige, ipahiram mo. Huwag kang magagalit sa pinsan mo dahil hiniram niya yung laruan mo. Ang tamang pakikipag-ugnayan sa pinsan mo, kapag siya ay nanghiram ng laruan mo, pahiramin mo. Maging masaya ka dahil ipinahiram mo yung bagay na meron ka doon sa pinsan mo. Number 4, ibinili mo ng candy, ang sukli sa tindahan nang walang paalam sa iyong nanay. Ano ang wastong pakikipag-ugnayan dito?
tulad ng ginawa ni Nathan. Naging honest siya. Kung halimbawa, pag uwi mo sa bahay ay inutusan ka ni nanay na bumili ng toyo sa tindahan, may sukli pa, ipinambili mo ng candy. So pag uwi mo sa bahay, na yung sukli po, ibinili ko po ng candy. So doon, naging honest ka. Hindi mo lolokohin si nanay. Nanay, yung binigay mo ay sakto lang para pambili ng toyo. Pero yun pala, mayroong sukli. 'Di ba? So doon ay nagsinungaling ka kay nanay na dapat maging honest. So yun ang tamang pakikipag-ugnayan. At last, gusto mong kumain. Gusto mong kainin ang tsokolate ng iyong kapatid, ngunit wala pa siya. So ang gagawin mo, dahil hindi sa'yo yung tsokolate na nandoon sa ref, hindi mo ito kakainin. Dahil ang pagkain na yun ay hindi sa'yo. Diba? So, sa mga bagay din mga anak, gamit mo man yan. Kung yung bagay na yan, ang gamit na yan ay hindi sa'yo, huwag mong papakialaman. Ganon din dito, sa number 5. Kung gusto mong kainin yung chocolate ng kapatid mo, pero wala siya, huwag mong kainin. Hintayin mo yung kapatid mo na makauwi at magpaalam ka sa kanya kung pwede kang makahingi ng piraso ng tsokolate. Hindi yung basta-basta mo na lang kukunin at kakagat ka doon sa chocolate niya. 'Di ba? Dahil lang wala siya. Walang nakakakita sa'yo. Sige, kakagat na lang ako. Mali po iyon. So, dapat ang wastong pakikipag-ugnayan kahit wala mga anak na nakakakita sa inyo ng ginagawa ninyo sa loob ng bahay, tulad nitong number 5 na situation natin, hintayin natin. 'Di ba? Hintayin natin na makauwi ang kapatid bago tayo manghingi. At doon magpaalam tayo. Ngayon, balikan natin itong pamilya nila Nathan. Kung dito pagbabasihan natin yung kanilang mga itsura, physical appearance, kung iaayos ninyo sila base sa timbang nila simula sa pinakamabigat hanggang sa pinakamagaan, paano ninyo sila aayusin ang pamilya ni Nathan? Tingnan nga natin. Sige, try natin. Kung halimbawa, ang pinakamabigat, pagbabasihan natin sa picture, ang pinakamabigat ay si nanay. So, siya ang number 1 natin. Number 2, sa tingin nyo, sino kaya ang pinakamabigat? Yung susunod kay nanay. Pwede ding si tatay o kaya si Nathan. Dahil mas matanda si tatay, possible na mas mabigat si tatay kesa kay Nathan. Number 3, sino kaya yung susunod pagkatapos ni tatay? Pwedeng si kuya. Pagkatapos na mabigat ay si Nathan. At panghuli naman or pinakamagaan yung kanyang tatay. Pwedeng ganyan ang sagot. Pwede din naman na ang maging sagot natin, una natin na pinakamabigat ay si nanay. Sumunod naman pwedeng si Nathan base sa kanyang physical appearance. 'Di ba? Pwede din naman na si tatay ang pangatlong pinakamabigat. At pang-apat si kuya, panghuli si lolo. So, ang daming pwedeng maging sagot dito. Ano kaya yung naging basihan natin para masabi natin na ganyan ang ayos na yan? Ganyan ang pagkakasunod-sunod nila. Tayo ay bumase sa physical appearance, sa itsura nila, sa taba nila, sa height nila. Doon tayo bumase para malaman kung sino ang pinakamabigat at pinakamagaan. Pero, ano sa tingin ninyo ang pinakamabisang paraan para mas maiayos natin sila ng tama? Kasi, hindi tayo pwedeng magbase sa
physical appearance lang nila. Dahil sa totoong buhay, mayroong mga matataba na pag tinignan natin, matataba sila, pero pag tinimbang, hindi naman pala. Magaan lang sila. Meron namang mapapayat, matangkad, pero kapag tinimbang, ang bigat pala. Kaya ang mabisang paraan para mas maiayos natin sila ng tama simula sa pinakamabigat na timbang hanggang sa pinakamagaan na timbang ay syempre kinakailangan timbangin natin sila. Ngayon, pwede ba tayong gumamit ng milligram na timbangan? Syempre hindi po. 'Di ba? Kasi masyadong maliit ang unit na milligram. Kasi ang titimbangin natin ay tao, hindi naman sila magaan. Ang gram, pwede po bang gamitin pantimbang sa tao? Yes, hindi po. So, ang dapat na gagamitin natin ay kilogram. So, yung kilogram ang gagamitin natin para malaman natin kung ano ang kanilang timbang. Ngayon dito, meron na akong timbang or mass ng pamilya ni Nathan. Si tatay ay mayroong bigat na 65 kg, si kuya ay may 57 kg, si lolo ay 57 kg, si nanay ay 78 kg, at si Nathan ay 49 kg. Ngayon na alam na natin, tinimbang kasi natin sila gamit ang kilogram. Ngayon na alam na natin ang mga timbang nila, mas madali na para sa atin na ayusin sila. Simula sa pinakamabigat hanggang sa pinakamagaan. So, base dito, sino po ang pinakamabigat? Ang pinakamabigat ay si nanay. Pangalawa na pinakamabigat ay si tatay. Ang pangatlo, si kuya at saka si lolo. Parehas silang pangatlo. Kasi bakit? Parehas po sila ng timbang na 57 kg. At ang pinakamagaan sa kanila ay si Nathan na 49 kg. So dito, naayos na natin yung bigat or mass ng pamilya ni Nathan. Base sa picture, sino ang pinakamatangkad sa pamilya nila Nathan? Yes, si kuya, 'di ba? So bumase tayo sa physical appearance niya, sa height niya, sa taas niya. At nakikita natin na si kuya ang may pinaka mataas na height. Si tatay ba ang pinakamabigat sa kanila? Yes, hindi po. Kasi si nanay ang pinakamabigat sa kanila na may 78 kilo. Si Nathan ba ang pinakamagaan sa kanila? Yes, okay. So si Nathan po ang pinakamagaan sa kanila dahil may timbang siya na 49 kilogram. Matutukoy mo ba kung sino ang pinakamabigat sa kanila sa pamamagitan lang ng pagtingin sa height nila, mga anak? Makikita mo ba agad yung timbang nila base sa pagtingin lang sa itsura nila? Yes, hindi po. Kapag titingnan natin ang isang tao, hindi ibig sabihin na mataba siya, sobrang bigat niya na. Hindi ibig sabihin na matangkad siya, mabigat siya. 'Di ba? So, kinakailangan ay timbangin pa din natin sila. Huwag tayong magbase sa tangkad nila. Hindi ibig sabihin na matangkad ay mabigat na. Sumunod, maaari mo bang i-compare ang bigat ng mga bagay sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa laki? Hindi pa din. Okay? Okay? Hindi pa din po. Kapag i-compare natin yung bigat ng isang tao base sa kanyang laki o tangkad, hindi pa din. Kailangan pa rin natin gumamit ng timbangan para maikumpara natin sila. So, para malaman kung alin ang mas mabigat, kailangan timbangin natin ang mga bagay. Hindi natin malalaman ang bigat nito sa pamamagitan lang ng
height nila. Kasi hindi lahat ng malaki or ng mga malalaki ay mabibigat. Ngayon, tingnan natin ito, isolve natin ito. So, sabi dito, alin ang mas mabigat? Ang pinagsamang mass or masa nila Nathan at tatay o ang pinagsamang masa or mas bigat ni na kuya at lolo? Unahin muna natin si Nathan at saka si tatay. Ang bigat ni Nathan ay 49. Ang bigat ni tatay ay 65. So, kung ipagpa-plus natin sila, 9 plus 5, 14. Carry 1. 6 plus 4 plus 1 is 11. So, kung pagsasamahin natin yan, 104 kilogram. So, yun ang timbang na pinagsama ni Nathan at ni tatay. Pero tingnan natin ang timbang ni kuya at ni lolo. So, si kuya ay may timbang na 57 at ganun din si lolo. So, kapag pinag-plus natin yan, 7 plus 7 is 14. Carry 1, 11. So, dito, ang tanong dito, alin ang mas mabigat sa pinagsama? Makikita natin kapag pinag-plus o pinagsama natin ang timbang, parehas lang ang naging resulta. Nakakuha tayo ng 114 kilogram. Ibig sabihin, kahit na pagsamahin mo sila, walang mas mabigat kasi equal lang. Equal lang ang kanilang bigat. Next. Ano ang difference ng mass ng pinakamabigat at pinakamagaan? So, dito, para malaman natin mga anak, yung difference, ano daw ang difference? Pag sinabi kasing difference mga anak, ay subtraction po ito. Minus. Pag sinabi kasing difference, sagot sa subtraction. Sagot dun sa number na minus mo. Ngayon, ano ang pinakamabigat na timbang? Ang pinakamabigat na timbang ay si nanay na mayroong 78 kg. Ang pinakamagaan naman ay si Nathan na 49 kg. So, para makuha natin yung difference o sagot, ay ima-minus natin sila. So, 8 minus 9 cannot be. So, ang gagawin natin, magbaborrow tayo ng 1 kay 7. So, ito ay magiging 18. Si 7, dahil nang hiram tayo, magiging 6 na lang siya. So, ngayon, 18 minus 9. 18 minus 9. So, that is 9. And then, 6 minus 4 is 2. Okay? So, ang sagot po dito ay 29 kilogram. Kapag minus natin si 78 at 49, ang sagot po ay 29 kilogram. Sumunod, ito naman pong word problem na ito. Mother bought 2 kilograms of unripe mangoes and 5 kilograms of ripe mangoes. How many more kilogram of ripe mangoes did mother buy than a unripe mangoes? So, dito mga anak, makikita natin na si nanay ay bumili ng 2 kilong hilaw na mangga at 5 kilong hinog na mangga. Sabi diyan ay how many more kilogram? Para malaman natin kung how many more kilogram of ripe mangoes did mother buy than unripe mangoes. Ang dapat nating gawin ay subtraction. So, 5 kilogram ng ripe mangoes and then minus sa 2 kilogram ng unripe mango.
o mangoes. So, 5 minus 2 is 3. So, how many more? Ang sagot po ay 3 kilogram. Next. There are 4 apples in a pack and each apple weighs about 200 grams. What is the total mass of the pack of apples? So, merong 4 na apple sa isang pack. So, sa isang pack, merong 4 na apple. Imagine niyo na yan ay apple. And each apple, ang timbang niya ay 200 grams. So, ang bawat isang apple, mayroon siyang timbang na 200 grams. What is the total mass? Para malaman natin kung ilan ang total na bigat nitong 4 na apple na nakalagay sa isang pack, ang gagawin natin is 200 plus 200 plus 200 plus 200 is equal to 800. So, ibig sabihin, ang isang buong pack ay may timbang na 800 grams. Next. Cat weighs 45 kilogram. Tin weighs 53 kilogram and Rick weighs 49 kilogram. What is the mass of the 3 people all together? So, si Kat, ang timbang niya ay 45. Si Tin, ang bigat niya ay 53. At si Rick naman, ang bigat niya ay 49. Ilan daw yung timbang nilang tatlo pag pinagsama-sama? So, ang gagawin natin, syempre, that is addition. Ipagpa-plus natin. Ang timbang ni Kat ay 45. Ang timbang ni Tin ay 53. At ang timbang ni Rick ay 49. Okay? So, ayan. Ngayon, ipagpa-plus natin itong tatlo na to. So, 5 plus 3 plus 9. So, 5 plus 3 is 8. 8 plus 9 is 17. So, 7 carry 1. So, 4 plus 5 plus 4 plus 1. Ilan po iyon? So, that is 14. So, kapag pinagsama-sama po natin ang bigat nitong tatlong magkakaibigan na ito, ang timbang nila ay 147 kilogram. So, ayan po iyon. Number 3, the mass of a book is 700 grams. The mass of a pencil is 50 grams. What is their total mass? Ano daw yung kabuuang total ng bigat ng dalawa na to? So, kung si book, ang bigat niya ay 700 at yung pencil ay may bigat na 50, so, ang sagot po ay 750 grams. So, ang total po ay 750 grams. Tandaan mga anak, kapag ang tinatanong ay total, ang dapat nating gawin ay addition. Ipagpa-plus po natin yung given number. And last, number 5, some bananas and apples were put on weighing scale. Which fruit was heavier? Dito, walang exact na timbang. Base sa picture, ano po ang may pinaka mabigat? Yes. So, dito makikita natin ang pinaka mabigat ay ang banana. 'Di ba sabi ko sa inyo mga anak, hindi ibig sabihin na marami ay mabigat na. 'Di ba? Si orange, meron siyang 5 piraso sa timbangan, pero si apple, si banana rather, ay 3 lang. Pero yung 3 na yon ay mas nabigat kaysa dun sa 5 orange. Kaya nga kinakailangan hindi dapat tayo magbase lang sa bilang nila, sa itsura nila, sa laki nila, sa tangkad nila para malaman natin yung bigat nila. Kasi dapat, para malaman natin yung bigat nila, dapat timbangin natin para mas makakuha tayo ng
tamang sagot. 1 pineapple weighs about 1,000 grams. About how many grams do 3 apples weigh? So dito, 3 pineapples rather. Kung ang isang pineapple daw mga anak ay mayroong bigat na 1,000 grams, ilan daw ang magiging bigat ng 3 pineapple? So, ang magiging solution natin dito, 3 1,000. And that is 3,000 grams. Kasi sabi nga, ang isang pineapple mayroong bigat na 1,000 grams. Paano naman daw kung naging 3? Anong bigat nito? So, that is 3,000. Next, there are 2 boxes. One is smaller than the other. Ngayon, ang tanong dito mga anak, alin ang mas mabigat? Alin ang mas magaan? Kung ang sagot mo na mas mabigat ay yung kulay blue, mali. At kung ang sagot mo, ang pinakamagaan ay yung violet, mali pa rin. Bakit? 'Di ba sabi ko sa inyo, bago natin tingnan ang itsura nito, kung ito ay malaki, hindi ibig sabihin na malaki ang box, mabigat na siya. Hindi ibig sabihin na maliit ang box, magaan na siya. So, ang dapat nating gawin, timbangin natin yung dalawang box para mas makompare natin sino ang may mabigat na timbang. Okay po, tandaan po iyan. Hindi ibig sabihin na malaki ang box, mabigat na siya. Hindi ibig sabihin na maliit ang box, magaan na siya. Ngayon, balikan ulit natin ang pamilya nila Nathan. Pagka-uwi ni Nathan galing ng eskwelahan, inutusan siya ni nanay na ayusin yung box kanina, yung mga box kanina. So, una, inayos niya blue, yung malaking box. Sumunod ay violet, blue ulit, and then violet. Ano kaya yung susunod na kahon na kukunin ni Nathan? Yes, kung ang sagot mo ay yung blue na box, that is correct. Bakit kaya ang sagot mo ay blue at siguradong sigurado ka na blue ang susunod na kukunin ni Nathan? Kasi tayo ay bumase sa pattern. Blue, violet, blue, violet. Kaya ang alam mo na susunod ay blue. So, ang tawag po doon ay prediction. So, when we say prediction or predicting, it is a skills using observed pattern. So, doon sa kaninang ginawa ni Nathan, mayroong pattern ng kulay. Blue, violet, blue, violet, blue. Kaya na-guess niya, nahulaan niya kung ano yung susunod na box. So, again, kapag sinabi nating predicting or prediction, it is a skills using observed pattern. Okay po? Pag sinabing predicting, hinuhulaan natin ng tama, mayroong tamang sagot. Hinuhulaan natin, hindi lang basta hinulaan mo lang kasi yun yung nasa isip mo. Nagbase tayo sa facts, nagbase tayo sa observation natin. Kasi hindi tayo pwedeng mag-guess na lang ng mag-guess. Dahil dapat yung hula natin, tama pa din. So, sabi dito, a pattern is something that repeats in a regular way. So, yung kaninang pinakita ni Nathan na mga box na blue, violet, blue, violet, blue, yun ay matatawag nating pattern. Kasi mayroong pagkakasunod-sunod na kulay. Diba? Halimbawa, Monday, Tuesday, Wednesday, blank,
Friday. Ano po yung nawawala? Thursday. Bakit alam natin? Kasi nag-base tayo sa facts. Mayroong pattern. At ang pattern natin, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 'Di ba? Next. Ito po yun. Yung kanina, blue, violet, and then blue. So, ang tawag po dyan ay pattern. Kaya natin na-predict na ang susunod na box ay kulay blue. Kasi mayroong pattern. Pwede din namang big, small, big. 'Di ba? So, yun po ay pattern. Ngayon, gamit itong baunan na pagkain na hindi naubos ni Nathan, gamitin natin siya sa prediction. Let's say, for example, ay hinayaan ni Nathan itong pagkain na ito sa kanyang lunch box, dun sa lunch bag. Iniwan lang niya buong 24 hours. Hindi niya pinakialaman. What will happen? Nagpe-predict tayo. Yes. So, itong pagkain na to ay mabubulok. Okay? So, bakit? Bakit alam mo na kapag iniwan natin itong pagkain na to, tirang pagkain sa loob ng lunch box or sa baunan mo ng mahaba pang oras, mahabang araw, ay mabubulok? Kasi, base sa observation mo noong mga nakaraang araw at nakikita mo sa loob ng bahay na kapag iniwan ng pagkain, ito ay mabubulok. Nagbase tayo sa facts. So, that is prediction. Next. Ito. Halimbawa, hindi mo sinabi kay nanay na hindi mo naubos yung pagkain. Ano yung mape-predict mong pwedeng mangyari? Hindi sinabi ni Nathan sa kanyang nanay na hindi niya naubos yung pagkain. Ano yung pwedeng mangyari? What is your prediction? So, pwedeng magalit si nanay. 'Di ba? Kasi hindi naubos ni Nathan yung pagkain. 'Di ba? So, pine-predict natin kung ano yung pwedeng mangyari. 'Di ba? Iniisip natin, hinuhulaan natin kung ano yung pwedeng mangyari. Sumunod, 'di ba doon sa kwento ng pamilya nila Nathan, si tatay ay nagkukumpuni ng ventilador. Ngayon, kung itong ventilador na to ay hindi ginawa ni tatay, anong mape-predict ninyong pwedeng mangyari? Yes, pwede, mainitan sila. 'Di ba? Tama naman. Na kapag itong electric pan na to ay hindi nagawa, wala silang magagamit. At dahil doon, maiinitan sila. 'Di ba? Doon pa lang nahuhulaan na natin yung anong pwedeng mangyari in the future o sa mga susunod na oras o araw. 'Di ba? So, pwede din naman na kapag ito ay hindi ginawa ni tatay at hinayaan lang nasira, pwedeng mas lalo pa siyang masira. 'Di ba? Kasi matagal naka-stock. So, pwede pa rin naman iyong mangyari. So, again, kapag sinabi nating prediction, nagbe-base tayo sa pattern at sa observation natin. At dapat, kapag mag-guess tayo or manghuhula tayo, nagbabase tayo sa facts or katotohanan. Hindi po tayo basta manghuhula lang. Next, panghuli na po ito. 'Di ba sinabi ni tatay ni lolo doon sa kwento na mag-aral ka ng mabuti? Ngayon, let's say for example, si Nathan, hindi siya nag-aral ng mabuti. What will you predict? Anong mape-predict ninyo? What will happen to him? Yes, pwede siyang bumagsak. 'Di ba?
Bakit alam ninyo na babagsak siya kapag hindi siya nag-aral? Kasi, nagbase kayo sa experience ninyo na kapag hindi nag-aral ng mabuti ay babagsak. 'Di ba? Ngayon, kung kabaligtaran naman, no, kung si Nathan naman ay nag-aral ng mabuti, anong mape-predict nyo? Anong magiging hula ninyo kapag nag-aral siya ng mabuti? Pwedeng makapasa siya, 'di ba? Pwedeng matupad niya yung pangarap niya, 'di ba? So yun, nape-predict natin yung pwedeng mangyari dahil nag-base tayo sa facts, sa observation natin at sa experience natin. So, yun lang po mga anak. I hope you learned a lot for today's discussion. Wala pong ibibigay si teacher na activity